Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa akin channel, ang Kuya Nandinyan. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa unang sulat ni Pedro, chapter 1, verses 6 to 9. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Hindi siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalagayan natin ngayon, dumaranas tayo ng matinding kahirapan, dulot ng mga biktima ng bagyo, ng mga karahasan at mga aksidente. Ang iba naman ay dumadanas ng di maayos-ayos na relasyon dahil sa pagmamataas ng ilan. Ang iba naman ay dumadanas ng financial na kahirapan. At dumarating sa punto na wala nang mahiraman at wala nang magpahiram. Kung pagninilayan natin ang sulat na ito ni San Pedro, ang unang sinabi niya, dapat ninyong ikagalak. Minsan nga, minsan parang mahirap paniwalaan, pero kapag dumaranas tayo ng kahirapan ay hindi na tayo nagagalak. Pero isang paalaala sa atin na sa likod ng paghihirap na pansamantala lamang ay merong kaginhawahan at kaligtasan. Kaya napakaganda ng pagbasa nito, na hindi man natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo na kasama-sama natin siya. At yun naman ang kanyang pangako, na siya ay sasaatin at kasama natin sa hirap at ginhawa. Dahil dito'y ang kagalakan ay nag-uumapaw sa atin at sa Diyos, dahil ang Diyos ay marunong tumanaw ng nasa loob ng tao. Sabi nga dito sa uling talata, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Dahil sa paghihirap natin, nakikiisa tayo
sa paghihirap ni Kristo sa krus. Iyon ang isang pamamaraan na kung saan tayo ay nakikiisa sa kanyang dinanas na kahirapan. Kaya napakagandang balik-balikan ang pagbasang ito na nagbibigay sa atin ng katatagan at pag-asa na kahit tayo dumaranas ng paghihirap, katulad ng halimbawa nga na ang ginto ay dumadaan sa apoy, at ang apoy ay hindi madali, mahirap ito, masakit, mainit, pero ang likod nito ay kaginawahan at kagalakan kasama ang Diyos. Manalangin tayo. Ama, pinagliliwanag mo ang gabi at sa bukang liwayway, pinangangalat mo ang dilim. Tulutan mong lumipas itong magdamag ng ligtas at malayo sa kapahamakan ni Satanas. At upang purihin, mapasalamatan ka namin pagdating ng bukas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.